Good morning everyone, or magandang umaga na naman sa inyong lahat. So it's a sunny morning at saka mainit ang panahon ngayon. So ang i-share ko ngayon sa inyo is about itong air plant or tawag natin hanging plant na matawag pa itong plant o ano itong klase na ori or species. So ang tawag nila dito is Spanish moss at saka may legend ito na about sa princess na namatay tapos doon nila nililibing sa ilalim ng puno ng kahoy, tawag na ox tree. Then it's happened na yung buhok basta basahin mo lang yung legend, basta yun ang istorya. Sa akin naman it's like parang totoo naman kasi kung kukuha tayo dito sa mga patay na niya ng mga what they call vine, kuha tayo ng mga yung patay na niya. So, dali natin doon sa lamisa. So, ito yung patay na Spanish moss. So, ang tawag dito sa amin is hair of sister or hair of Easter. So, ilagay ko itong camera tapos tignan nyo kung anong itsura yung patay na parang totoong buhok. Yan siya. So, pag linisin mo, tapos wala tayong microscope, yun ang makikita ito. Nakakuha na ko, linilinis ko. It's really like buhok. Yan. Pero pag ang scientist ang mag-study about this one, you just see na it is like a plant. Pero kung tignan ninyo ito, yung mamamatay ng mga Spanish moss ninyo, it's look like buhok. Ito nakakuha na ko ng saan mo itong camera. So hindi nakatungod sa camera. So yun ang nakuha ko. So yan, parang buhok siya. So galing yan dito sa galing yan siya dito. Yung matay na part, ito ang buhay. Kung mabuhusan siya ng tubig, maging ano siya, green. May iba na naman akong i-share sa inyo about this plant. So, hindi ko pa na-search kung anong pangalan nito. But may ano siya, yung parang secret power. Yung itong kung ano niya maitutulong sa ating climate, itong klase na halaman. Kung tignan niyo siya, parang wala siyang ugat or walay gamot o walang root. At may root siya, nasa ilalim ng dahon niya yung root nakatago, pinakabira niya. Kaya ko ito napilitang na-revive because natuklasan kong may tulong pala siya itong halaman or itong vine or what we call these days sa mga asthmatic. So ito yung mga previous yung dati nang namatay. Kasi hanggang sa taas ito ng puno, tapos paakyat yan sa taas, tapos namatay kasi maraming nangayo ba. Then murag na ano siya, yung mabuti na lang may naiwan na ganito, kaya binagyan ko lagi ng water tapos fertilizer para mabuhay siya ulit. So yan ang mga isa sa halaman na may mga particle sa kakayahan nga makatulong or ito yung tawag yun na to para sa nature ba, because makatulong ito sa asthmatic. Then ngayon ang i-share ko sa inyo is back to the yung defoliating sa aking what we call this tamarin. Itong tamarin na ito is nagpo-produce na siya ng bunga, kaya ang pinagtataka ko lang is yung dahon niya is parang namalagsang. So kababago or bago pa man ako na siya ripat, so hindi siya parang nag-bloom ba. So kasi bago pang ripat, so ang dahilan dito kaya ganito siya is yung
ano niya, abono, kulang siya sa fertilizer. So para magbago siya ng dahon kasi luma na ring dahon, ang gawin ko nito is tanggalan ko ito ng mga dahon lahat. And para magdahon siya ulit na lumiit na yung mga dahon. Tapos may dalawa siyang bunga. Then kasali din sa pagtanggal ng wire. Tapos ang gawin ko dito is banting-banting na lang. Ito siya dati is split ito. Kaya may butas ito sa ilalim. Yung sanga in-split ko. Tapos is pangit man tingnan. Ang ginawa ko, tinanggal ko lang yung split na niya, yung parang puno na nag-split. So ginanito ko na lang paano yung pagsasabi sa Tagalog. So natapos ko na ginadipulit at saka linilisan itong aking tamarin. Then tinanggal ko lahat ng wire. So sa akin yung paggawa ko ng mga bonsai materials ko is yung gusto ko yung tingnan na parang natural lang. So kaya hindi ko magbe-bend ng todo. So at saka tinanggalan ko na siya ng wire, itong nakuha ko na wire. Then for today is ibalik ko ito sa my shade area pa, tapos lagyan ko ng abono, padahunin mo palagbungon pa na ako, din tignan ko lang kung ano pang mai-improve ko dito sa bonsai materials na ito. So sa akin ito lang ang ginagawa ko na ganito kalaki kasi mahirapan ako magbuhat yung sobrang laki ng mga bonsai materials or bonsai ko dito sa aming bahay. So for this morning, ito lang ang masishare ko sa inyo about depulating my tamarin na need to depulate para magbago yung dahon, saka lagyan ng abono para masigla naman ulit siya. And including yung what we call as Spanish moss, tinatawag sa atin na hair of sister. Sa aming lugar, tinatawag sa aming lugar hair of sister of hair of Easter. Saka may yung legend niya about the princess, I think Indian princess yung namatay, tapos yun ang buhok na naging ganyan. Then and also yung tanim na pinakita ko sa inyo kanina na it's about yung makatulong siya sa mga asthmatic kasi siya mag-purify ng air sa paligid. So maganda yun itanim sa bahay, sa paligid, o pwede din yun sa loob ng bahay. So yun lang, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye bye.